ito yung inabang natin last time. So nakalibre na yung pipe dito. Nailabas ko na sa asintada to. Last time pinakita ko sa inyo. So bali dalawang utility box ang ilalagay, telephone at outlet dito. Umpisahan ko na magsilsil dito at nag-usap na rin kami ng may-ari. Hindi rin ko lang para hindi masyadong malaki ang tabas. Magicin ko na kaya para matapos na agad to. Wow! Magic! Tapos agad? Bakit naging tatlo yung utility box? Sabi mo kanina dalawa lang. Bumalik ang may-ari at nagpadagdag ng isang outlet para sa table at magkakaroon ng computer dyan. At naitaas ko na nga yung pipe dito, nabend na natin, so pinutol ko na yung dulo para hindi nasagabal sa paglagay natin ng mga devices. So paalala lang sa mga aspiring electrician natin na kailangan ang ating mga utility box tulad nito na PVC ay masecure natin. Lalagyan natin ng mga takip para hindi mapasukan ng halo pag nagpalita ang mason, at lalagyan natin ng masking tape ang bawat tornilyo nang sa ganun na hindi mapasukan ng halo. Dahil yan ang madalas na problema sa mga utility box, pag nalagyan ng halo matatanggal ang tenga. At dahil magkakaroon ng CCTV ang bahay na ito, kailangan ko rin maglagay ng abang na 3-port na PVC pipe. Dinikit ko na siya dyan sa bakal ng poste kasi isasabay na lang yan sa forma. Pag nagbuhos nandun na siya sa loob ng poste, dahil magkakaroon din naman ng asintada sa corner ng poste. So minabuti ko nang isabay na lang dyan para hindi na magtiktik. Dito naman sa dulo magkakaroon ng kama rito. So ang headboard nandito sa gitna. So ng dalawang corner lalagyan din ng outlet at magkakaroon ng lampshade din sa dalawang corner na yan. At bumalik na naman ng may-ari para magpapadagdag ng outlet dito banda para sa corner, dahil daw magkakaroon ng table dito para sa computer nila. So sa mga ganyang padagdag ay natutuwa ako dyan dahil pabor sa akin yan. At kung may padagdag, additional yan siyempre par. Hindi ba pwedeng extension na lang yan? Kasi malapit lang naman yung table yan sa outlet mo sa baba. At yun ang magandang tanong. Madalas nangyayari yan at nagkakaroon ng mga sparking at nasusunog ang mga extension dahil pag nasanay tayo sa extension, kung ano-ano na lang isasaksak natin doon at nagkokosyon ng sunog. Panoorin niyo yung vlog ni Boy Kubos, ang pinakamagaling na electrician dyan sa Saudi, na hindi basta-basta, may maganda siyang paliwanag doon about sa extension. At ito ang madalas na nangyayari sa mga homeowners na nagpapagawa ng bahay. Kailangang alamin nyo at i-final nyo ang inyong mga plano para nang sa ganon ay dire-diretso ang trabaho. Pero ganun pa man, may kasabihan tayo, hanggat hindi natatapos ang construction ng bahay, maraming pagbabago. Kaya mga homeowners, huwag kayong magreklamo kung ang bawat galaw ko dito ay may presyo. Tingnan mo, ang bilis mo lang naman gawin ah. Sil mo lang yan, tapos dinikit-dikit mo lang, tapos nilagyan mo ng halo, tapos ka na kaagad. Tapos ang mahal mo maningil. Panoorin mo na lang po yung latest vlog ko na ang pamagat, bakit ang mahal mo naman maningil, para malinawan kayo. So all goods na ako rito, lipat tayo dun sa pwestuhan ng kama sa may headboard para dun sa mga outlet at ilaw. Ganun ulit, tik. Tapos lagay-lagay ng tubo, tapos lagay-lagay ng halo. Simple lang, dikit-dikit lang. Ganun lang kasimple. Magkano nga ba ang presyohan ko dito ngayon sa per butas na yan o per item? So ang presyo ko dyan nagre-range ako ng 500 to 700. Kasi siyempre magaling tayo na electrician eh. Noon nagre-range lang ng 250. Kasi ang sabi nila, pag mataas ka maningil, wala kang makuha na pakyaw. Pero pag mababa ka maningil, marami kang makuha na pakyaw. Kaso hindi na ako mauuto ngayon. Minomotivate mo pa ako ng 250? Sabi mo ikaw ang silsil, tapos ako ang layout at kabit ng mga device? Kabandang dulo. Wala na. Ako na ang nagsisilsil. Nagaloko mo ako. Walang manluloko kung walang nagpapaloko. Kapag ayaw nila sa presyo mo, wag mo nang gawin para hindi ka na ma-stress. Ganun lang kasimple. Anyway, mga tips ko lang yan, guides, para sa mga nagbabalak na mamakyaw, no, at sumama sa mga general contractor. So wag kayong nagpapauto, no? Dahil ang mga yan ay doble, triple kung kumita. Tapos lagi nilang sasabihin, lugi, walang nangyari sa project. Sino bang kontraktor na nagsasabing panalo sila lagi? Oh my goodness, bye-bye.